ang DZXL 558 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Freeze order sa milyon-milyong pisong ari-arian ni dating AFP Controller Jacinto Ligot inalis na ng Korte Suprema. Mga concerned agency tiniyak na tutok sa talamak na oil smuggling sa bansa. Ito po ay tinututukan ng gusto ng ating mga ahensya katulad ng Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. Extortion activity ng New People's Army tinututukan naman ng Armed Forces. Pero tulong ng publiko hiniling para masugpo ang illegal na gawain ng rebelding grupo. Kung makakatanggap sila ng mga ganitong klaseng letter of demand o kaya mga ganitong mga tinatagang certification ay kaagad na sumangguni sa pinakamalapit na otoridad sa PNP o sa Armed Forces of the Philippines. Petisyon sa aumento sa sahod inihain ng TUCP. Balitang pangkalakalan, mga tanim na gulay at ilang prutas apektado ng matinding init ng panahon sa Benguet. At abroad, Israel naglunsad ng air strike sa Gaza. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep nakakaaral kami. Kay Mrs. Hanep buhay. May pagkain kami. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Third floor, Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Mga swapang pinalihan, di yan pwede kay Enrile. Nagtatago ng pagkain, di yan pwede kay Enrile. Di na tayo malalamangan, may Enrile tayo maasahan. Pagkaing mura at sapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado, number 12 sa balota. Oksa, kay Jack Enrile. Political advertisement paid for Jack Enrile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saang presinto ka boboto? Kasama bilang na ang mga araw. Tama, 40 days na lamang election day na. Iboboto nyo ba ang tumatakbong congressman na hiwalay sa asawa? Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News. Mabuhay Pilipinas, tanghali muli ng Miyerkules ngayon at 3 ng Abril 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po'y live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DZCV 684 RMN Tuguegarao, DXDR 981 RMN Dipolog at sa DXIC 711 RMN Iligan. Live din tayo mga kasama international at www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Piniyagan na ng Supreme Court ang pag-alis ng freeze order sa 54 million pesos na mga arian po ni retired Philippine Army Controller Lieutenant General Jacinto Ligot at ng kanyang pamilya. Ayon kay SC 2nd Division Associate Justice Arturo Brion, hindi maaari ipatupad ang nasabing freeze order sa mahabang panahon.
Nakasal sa Republic Act 9160 na pinapayagan itong CA sa pagpapatupad na nasabing order sa loob ng 20 araw at maaari pang mapalawig na hanggang 6 na buwan. Subalit hindi pa maaaring mapalawig na hanggang 6 na buwan dahil maapektuhan naman ito ang karapatan ng isang individual na nakasal sa 1987 Constitution. Kasabay ito'y naglabas ng kondisyon ang katastasang hukuman hinggil sa nasabing freeze order sa pamilya Ligot, kung saan hindi dapat makaapekto ang lifting ng freeze order sa iba pang nakabinbing kaso ng dating general. Matatandaang noong 2011, una nang iniutos ng ombudsman ang pagkumpiska sa mga nakaw na yaman ng pamilya Ligot. Tiniyak ho ng Malacanang ngayon na nakatutok ng husto ang mga concerned agency sa issue ng oil smuggling sa bansa. Kasunod na rin ito ng panawagan ng mga negosyante na umaksyon ng gobyerno upang bigyan ng mas mabigat na kaparusahan ang mga sangkot sa oil smuggling. Sa interview ng RMN kay Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, sinabi nito na malinaw ang direktiba ni Pangulong Noynoy Aquino sa Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue para patatagin ang kanilang sistema upang masawata na ang smuggling sa bansa. Malinaw na po ang kautusan sa mga kinauukulan sa BIR, sa Customs at lahat ng mga revenue collection agencies ng pamahalaan na patatagin ang mga sistema at mga control system para po ma-minimize yung smuggling, yung tax evasion at yung iba pang tinatawag nating leakages, yung pong tumatagat sa ating revenue collection system. Ito po ay tinututukan ng gusto ng ating mga ahensya katulad ng Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. Kaugnay nito, inihayag naman sa interview ng RMN ni BIR Commissioner Kim Henares na naglabas na sila ng revenue regulations hinggil sa probisyon ng oil and gas export free zone na isa sa nagiging dahilan ng oil smuggling. Ayon kay Henares, kung dati ay pinapayagan na hindi muna magbayad ng buwis sa mga import na langis na nasa free zone, ngayon ay obligado na silang magbayad at i-refund na lamang sakaling hindi na ito ipapasok sa bansa. Yun yung Freeport, pagpasok mo dyan, hindi siya nagbabayad muna ng buwis, no? Kasi under the law, yung Freeport supposedly may fiction na hindi pa ho siya pumapasok sa Pilipinas. Pag nilabas mo sa Freeport, saka ka lang ho magbabayad dati, no? Kaya lang, naglagay ho kami ng revenue regulation na sinabi namin na dapat lahat yun, kung talagang hindi nyo nilabas sa Freeport, i-refund na lang ho sa kanila. Ngayon ho, lahat ho kailangan magbayad. Una nang inihayag ng ni Petron Corporation Chair Ramon Ang na isa sa bawat 3 litro ng gasolina o diesel na ibinebenta sa bansa ay iligal umanong ipinuslit ng mga negosyante. Ang Bureau of Customs ay kinalampag ang mga senador sa usapin ng oil smuggling. Sama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report! Pinakikilos na ng ilang senador ang Bureau of Customs hinggil sa nabunyag na matinding oil smuggling sa bansa kung saan sinasabing 39 billion pesos ang nawawalang kita sa buwis dahil dito. Ayon kay Senate Committee on Energy Member Senator Ferdinand Bongbong Marcos, dapat magising ngayon ng Bureau of Customs makaraang mismong mga big players na sa oil industry ang nagsasalita ukol sa smuggling. Ang gita ni Senator Marcos, hindi ito dapat baliwalain dahil bilyon-bilyong piso ang nawawalang kita ng gobyerno mula sa smuggling. Panawagan naman ni Administration na Senator Kiko Pangilinan sa pamahalaan pag-usayin ang kampanya laban sa smuggling. Hindi lang anya sa oil industry ito nangyayari, kundi pati na rin sa mga produktong agrikultural tulad ng bigas at iba pang mga produkto. Ang hamon pa ni Pangilinan sa gagawing pagtutok ng BOC, dapat sa lalong madaling panahon ay may maipakulong ng matutukoy at mapapatunayang smugglers at mga kasabuat sa gobyerno. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Hindi na ho bago para sa Armed Forces of the Philippines ang ginagawang pananakot ng mga rebeldeng grupo sa mga kumakandidato pagdating ho ng halalan. Sa interview ng RMN kay AFP spokesman Colonel Arnulfo Burgos, bago pa man magsimula ang eleksyon ay nakabantay na election period, nakabantay na ho yung military sa mga lugar na may presensya ng rebeldeng NPA. Unay sa ginagawa nilang paghingi ng pera sa mga tumatakbong politiko, bayad sa kanilang permit to campaign fee at permit to win fee. Itong permit to campaign, permit to win ng extortion scheme ng New People's Army ay inaasahan natin na ito ay magpapalawig dahil alam mo naman as malapit na yung eleksyon. Ngunit yung ating kahandaan dito ay natagalan natin itong
binigyan ng preparation simula pa nung bago mag-start itong election period at itong campaign period. Sige-sige ang ating mga authorities na minomonitor itong mga ganito. Kasabay nito ay nanawagan naman si Burgos na ipagbigay alam agad sa mga kinaukulan ng ganitong pangungutong ng NPA upang agad itong masugpo at hindi na sila mabibiktima pa. Hindi natin sinasabi is that kung makakatanggap sila ng mga ganitong klaseng letter of demand o kaya mga ganitong mga tinatagang certification ay kaagad na sumangguni sa pinakamalapit na otoridad sa PNP o sa Armed Forces of the Philippines dahil kami mismo makikipag-coordinate sa kanila at bibigyan natin sila ng kaukulang seguridad na para bigyan natin ng protection. Sa ngayon ay isa sa gawaho ng PNP ang Safe and Fair Elections o SAFE, katuwang ang militar at COMELEC para sa isang maayos, mapayapa at patas na eleksyon sa ika-13 ng Mayo. Ang petisyon sa aumento sa sahod inihain na ng Trade Union Congress of the Philippines. Sama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report! Ang mga miyembro ng Trade Union Congress of the Philippines na napapanahon na ang 85 pisong dagdag na sahod para sa mga manggagawa. Ito sa magitan ng inhain nilang petisyon sa Department of Labor and National Wages and Productivity Commission na humihiling na itaas sa 541 piso ang minimum na sahod ng mga manggagawa mula sa kasalukuyang 456 na piso. Ayon kay Victorino Balais, ang Pangulo ng TUCP, matagal na nagtisimpi ang titig sa mga manggagawa sa gitna ng pagtaas ang presyo ng mga basic commodities kabilang na ang kuryente, tubig, edukasyon at kalusugan. Higit pa rin Balais sa napapanahon ang hinihing aumento sa sahod dahil na rin sa deklarasyon ng gobyerno at ng mga ekonomista na lumalago ang ekonomiya. Dinagdag pa ni Balais na ilan lamang ang naikinabang sa paglago ng ekonomiya sa ngayon dahil marami nagtitiis sa maliit o kakarampot na sahod kaya makatarungan lamang ang hinihiling na aumento sa sahod. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Ipinangako ho ni Team Pinoy Senatorial Candidate Cynthia Villar ang paghahanap para sa mga magsasaka ng pondo na maaari hong mautangan mula sa gobyerno. Ayon kay Villar, ito ay gagamitin para makabili ng mga post-harvest facilities na siyang pangunahing kailangan ng mga magsasaka. Anya sa kanyang pagdalo sa pulong ng mga Irrigators Associations sa Cagayan de Oro City ay narinig at naintindihan niya ang mga totoong problema ng mga magsasaka. Sinabi ni Villar, halos 30% lamang ng mga lupain sa Mindanao ang lubusang natataniman ng palay dahilan sa kakulangan na rin ng irrigation systems sa mga potential rice area sa bansa. Samantala, issue naman ng reclamation ng mga bahagi ng Las Piñas, Parañaque Critical Habitat and Tourism Area. Tahasang tinutulan ni Mrs. Villar ang planong ito sapagkat lubang maapektuhan ang mga pinag-iitlugan ng mga isda at mga ibon. Sa katunayan, idinulog niya sa Korte Suprema ang kanyang pagtutol sa planong reclamation. Kumusta po dyan sa Cagayan de Oro ang inyong pong pagdalaw ho dyan? Tayo ay nagpunta dito dahil meron tayong mga inip na mga irrigators, yung ating mga irrigators ng Mindanao dito at sila yung mga nagmamanage ng mga irrigation facilities ng ating mga farmers. Actually, mga farmers sila na sila ang mga head ng kanilang mga irrigation facilities. Kaya tayo nakinig sa kanila sapagkat naniniwala tayo na napaka-importante ng agriculture sa ating bansa at maganda na makilala natin yung mga farmers para na sa ganon kung tayo man ay palari na makaupo sa Senado ay alam natin ang mga problema nila para katulungan natin sila. Kumusta naman po ang mga hinaing ng mga magsasaka sa inyo ho dyan? Ano daw ho yung gusto naman ho nilang gawin nyo sakali kayo po'y palarin para po sa kanila pong kagalingan at kapakinabangan, Ma'am Cynthia Villar? Alam mo, merong 900,000 hectares na dapat ay sinasaka dito sa Mindanao, but as of today, siguro 1/3 lang yung nasasaka dahil hindi pa nabibigyan ng facilities para masaka, like yung irrigation. So yun ang titingnan natin
kung paano natin mapapalaki yung masasaka dito para lumaki ang production ng ating agriculture. Plus meron silang mga kailangan na post-harvest facility na kailangan nila equity. Oo, yung binibigyan sila but they have to raise their equity at sabi nila baka matulungan ko sila kung ako ay maging senador na ma-erase yung equity na yun. So, yun ang mga tinitingnan natin tulong sa kanila. Oo, anyway, mainam po yan at direkta po kayong nakakaugnay sa mga magsasaka natin. Meron ho palang plano, halimbawa, ito ho yung Las Piñas, Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area. Dito ho sa Las Piñas, Parañaque, Bacoor Coastal Area. Ano na pong sitwasyon nito? Ano pong nangyari na po dito, ma'am, sa mahalaga sanang planong ito? Siyempre, yan ay balak i-reclaim. Tapos tayo ay nag-file ng petition for writ of kalikasan sa Supreme Court na sana wag ma-reclaim yan because of yung ating wetland dyan, Las Piñas, Parañaque wetland na nalagay po sa Ramsar list. This is the list of the most important wetlands in the world. Oo, pag sinabi po nating wetlands, parang santuaryo po ito. Kumbaga, paraiso ito. Former Congressman Cynthia Villar sa mga iba't ibang uri ng ibon, marahil at iba pang mga mga fishes. Opo. Kasi yan po nangingitlog yung mga isda at yan lumalaki yung mga fingerlings na nagiging source ng ating fishes sa Manila Bay. Kung mawawala yan, wala nang iitsugan yung mga isda, kauubusan ng fishes yung ating Manila Bay. Pero sa Team Pinoy senatorial candidate, Mrs. Cynthia Villar sa interview ho ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News. Sa iba pang balita, mga kasama, 4 na lang miyembro ng media ang nakapagpatala na sa media absentee voting. Ayon kay Lito Latra, miyembro ng Committee on Media Local Absentee Voting, inaasahan po nilang madadagdagan pa ang nasabing bilang ng mamamahayag na magpaparehisto sa pagtatapos ng registration ngayong araw. Naging ganap na batas sa Republic Act 10380 o Act providing for local absentee voting for media matapos na nagdaan pagtibay ng Pangulong Noynoy Aquino. Samantalay, ang Malacanang hindi ho batid pa kung papasok sa Witness Protection Program ang nailigtas na Star Witness sa fertilizer fund scam. Kasama natin sa balita live, Deo De Guzman. RMN Report! Blanco pa rin ang Palasyo ng Malacanang sa gagawing hakbang ng Department of Justice kaugnay sa na-rescue na pangunahing saksi sa fertilizer fund scam na nakilalang si Ben Hurluy. Ito ay matapos mailigtas ng mga operatibo ng National Bureau of Investigation ang Star Witness mula sa dating employer nito. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, hindi nila masasabi ngayon kung isa sa ilalim sa Witness Protection Program si Luy, lalo pat kontrobersyal ang kasong kinasasangkutan nito. Matatandaan na ang fertilizer fund scam ay isa sa mga kontrobersyang bumabalo sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kung saan bilyong-bilyong pisong pondo ng taong bayan ang di umano'y nakurakot na siya namang inimbestigahan ng Senado sa pangunan ni dating Senador Ramon Magsaysay Jr. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo De Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Substitute bill ng Magna Carta of the Poor inaasahan pong ipapasa sa 16th Congress. Sama naman natin sa balita live din si Conde Batak. RMN Report! Umaasa pa rin ang mababang kapulungan ng Kongreso na magbabago ang kapalaran ng Magna Carta of the Poor sa pagpasok ng 16th Congress. Ayon kay Cebu City Representative Rachel Margaret Del Mar, pangunahing may akda ng panukalang batas, malaki ang pag-asa nito sa Kamara na mapipirmahan na ito ng Pangulong Aquino sa susunod na Kongreso. Positibo ang main author ng Magna Carta of the Poor na ikukonsidera ni Pinoy ang substitute bill sa 16th Congress at bibigyan na ng tugon ng pamahalaan ng pangangailangan ng mga mahihirap. Paliwanag ni Del Mar, binibigyan ng Magna Carta of the Poor ang gobyerno ng konkretong balangkas ng mga programa ng administrasyon para sa mga mahihirap na mamamayan. Dahil sa pagbito umano ng Pangulong Aquino dito ay tumaas lalo ang kamalayan ng mga Pilipino sa pangangailangan ng bansa ng isang batas para sa mga kapuspalad. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
Sa tambak na pulis, posibleng masibak dahil daw sa hindi pagdalo sa mga court duties. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamoga. RMN Report! Maraming bilang ng mga pulis ang nakalinyang ma-dismiss sa serbisyo dahil sa kabiguan ng mga itong dumalo sa kanilang court duties. Ayon kay PNP Chief Director General Alan Purisima, maraming papeles ang patuloy na dumarating sa kanyang tanggapan na may kaugnayan para sa pagpapatalasik sa serbisyo ng marami nilang kabaro dahil sa hindi umano pagsipot sa korte. Ang di kasi pagdalo ng maraming mga pulis sa court hearing at pilan ng pagkakalaglag ng maraming kaso, partikular ang mga kasong administratibo at kriminal. Sa record pa lang ng PNP Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force EDSOT, 34 na mga pulis ang kanilang inendorso sa Directorate for Detective Management upang matanggal na sa serbisyo. Pati immediate supervisor ng mga pulis na di dumadalo sa court hearing ay posibleng sumabit din sa ngalan ng command responsibility. Batay naman sa NAPOLCOM resolution, kailangan matapos ng isang summary hearing officer ang paglilitis sa isang pulis na nakalinyang ma-dismiss sa loob ng 70 araw. Kung hindi matatapos ng 3 buwan, dito na aniya papasok ang pagsisiyasat para sa summary hearing officer na humahawak sa kaso ng isang pulis. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Nanawagan ho ang Department of Foreign Affairs sa pamilya ng Pinay na namatay sa Lebanon dahil sa cardiac arrest. Si Alma Faburada Mintalar ay 3 taon nang nagtatrabaho bilang babysitter sa Lebanon. Lumabas sa investigasyon na walang dinanaso na physical evidence o physical violence o abuse si Mintalar. Napatid na ang gamot na iniinom nito para sa impeksyon sa respiratory tract ang naging sanhi ng cardiac arrest nito. Nalabagan naman ng DFA sa pamilya nito na nasa Cebu na makipag-ugnayan sa kanila para sa pag-fill out sa letter of acceptance of remains nito upang maiuwi na ho sa Pilipinas. Nagsimula na mga kasama ang ating Philippine Coast Guard at mga US Navy divers kasama ang mga eksperto at marine biologist sa pagsisid sa Tubataha Reef matapos na maialis ang sumadsad na USS Guardian. Layo ng Joint Ecological Assessment na malaman ang epekto ng pagsadsad ng US Minesweeper at ang naging pinsala nga po at lawak niyan gamit ang Global Positioning System. Kaugnay niyan ay magtutungo naman ngayong araw ang 4-man team ng pamahalaan sa US Fleet Base Command sa Yokosuka, Japan upang makipag-ugnayan sa panel of investigators mula sa US Navy na nauna na nagsagawa ng investigasyon sa mga opisyal at tripulante ng sumadsad na USS Guardian. Masang 4-man team na mapapasakamay ang report sa sinagawang investigasyon ng US Navy sa mga opisyal ng barko kung bakit nga nagawi sa Tubataha ang barko at sumadsad doon. Isang linggong pagdiriwang ng ika-71 anibersaryo ng Kagitingan. Sinimulan na sa Bataan. Sa Bataan, kasama natin sa Balita Live mula ho doon, Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN Report! Binuksan na ngayong araw ang isang linggong pagdiriwang ng ika-71st anniversary ng Araw ng Kagitingan o Bataan Day na magsisimula sa Galing Bataan Trade Fair sa Capitol Compound, Lungsod ng Balanga. Si Balanga City Mayor Jose Enrique Garcia ang nanguna sa pagbubukas ng programa at dumalo rin ang iba't ibang opisyal ng lalawigan tulad si Mariveles Mayor Jesse Concepcion at Samal Mayor Jean Malibiran de la Puente. Tinatayang 40 exhibitors kabilang na ang lahat ng bayan at lungsod ng Bataan ang nakilahok sa Galing Bataan Trade Fair na nagtatampok ng sari-saring produkto ng lalawigan tulad ng mga kakanin, dekorasyong gawa sa kapis, gulay, araro, biskwit, veggie noodles at iba pa. Ang trade fair na gaganapin hanggang April 9 ay bahagi ng isang linggong pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan o Day of Valor na sumasaludo sa kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong World War II. Sa April 9 ay inasang pangungunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagdiriwang nito sa Mount Samat Shrine sa Pilar, Bataan. Kasama sa Bataan para sa DCXL 558, Mike Sigaral, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang PDEA at PNP Bicol lalong paigtingin ang kampanya laban sa droga. Mayroon ang kasama natin sa balita si Leo Barceliano ng RMN Likas Live. RMN Report! Doble ngayon at triple na ipapatupad ngayon ang manawakan na operasyon laban naman sa mga residenteng nagtutulak at nagbebenta ng droga. Makaraan sunod-sunod dito nakalipas na araw
ang operasyon ng Philippine Drugs Enforcement Agency sa pangunan ni Regional Director Archie Grande, katabang na rin ang iba't ibang Police Provincial Director at Chief of Police sa iba't ibang lalawigan sa Rion 5. Natatandaan itong nakalipas na araw ay kanilang linusob sa pamagitan ng pagsabang search warrant sa bayan ng Irosin, sinundan naman sa bayan ng Pulangi sa lalawigan ng Albay, Sorsogon at lalawigan ng Camarines Norte, katabang ng Camarines Sur at Masbate. Anya, marami pa sa mga residente ang patuloy na tumatangkilik na nagtutulak ng droga na maaari niya ito na kanilang masamsam sa pagkipag-ugnayan ng mga naging biktima nito na ngayon ay nasa rehabilitation center. Ang bala ay pinalabas sa naturang opisyal matapos ang matagumpay nilang operasyon ngayong linggo. Kasama sa aring maligas si Parsadis 558, Leo Marciliano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Inilahad po mga kasama Engineer Abraham Idjarani ang pinag-usapan ni Sulu Sultan Jamalul Kiram III at CBCP President at Cebu Archbishop Jose Palma bago ito tumulak patungo alam ko saan pupunta ng Batikano po nakarang buwan kasama sa nasabing pagpupulong si Idjarani at advisor ng pamilya Kiram na si Pastor Boy Saicon. Sa interview po ng RMN kay Idjarani pinag-usapan sa nasabing meeting ang karapatan ng pamilya Kiram sa Sabah, kung saan isang dokumento ang binigay ni Jamalul sa obispo na nagsasad ng historical rights ng Sultanado ng Sulu sa Sabah. Ipinuntuan niya ng Sulu Sultanate sa obispo ang pagnanais nito na ipaabot sa mga kinaukulan sa Vatican upang sila matulungan din sa kanilang claims. Pinakita din ang mga resolusyon at manifesto ng bawat datos ng Sulu na kung saan ay suportado ang kanyang leadership tungkol doon sa Sabah standoff. Ngunit ang punto doon ay pinahayag ni Sultan Jamalul Kiram III ipaabot sa Santo Papa, sa bagong Santo Papa sa Roma at ibibigay ho niya ang mga dokumento at ano pa man hiling ni Sultan sa mataas na council doon sa Vatican. Bukod dyan, humingi rin anya ng paunawa si Jamalul Kiram sa obispo sa idinulot ng Sabah stand-up. Nagpaiwatag din niya ang Sultan ng pagkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng Muslim at Kristiyano. Nangako naman anya si Palma na gagawin na makakaya para makatulong sa nasabing usapin. RMN News Negosyo. Mga kasama, nagiging bansot, natutuyot at nasisira na mga tanim na gulay at maging ang ilang prutas sa Benguet dahil na rin sa epekto ng mainit na panahon. Matatanda pumalo na sa 27 degrees Celsius sa naitalang temperatura sa lalawigan, maging ang mga balon at bukal doon na pinagkukuhanan po ng tubig ng mga residente para sa mga pananim ay apektado na rin. Kaya naman, nangangambay lang magsasaka na bumagsak din ang kanilang produksyon kung tatagal at lulubha pa ang epekto ng matinding tag-init. RMN News Abroad. Muling naglunsad ng airstrike sa Gaza Strip ang Israel. Ayon sa Hamas Interior Ministry, sa isang open area ng Northern Gaza, nagpaulan ho ng bomba ang Israeli planes. Pero wala naman hong anyang nasugatan rito. Ang ginawa nilang pag-target sa dalawang terror sites sa Northern Gaza Strip ay bilang ganti umano sa pagpapakawala ng Palestinian ng rocket kahapon. Dahil dyan ay pinangambahang mabaliwala ang ceasefire na nabuo noong Nobyembre matapos ang cross-border war sa pagitan ng Jerusalem at Hamas militants, kung saan nasa 170 Palestinians at 6 na Israelis ang nasawi. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Miyerkules ng tanghali, Abril 3, 2013. Sa mga nasa Cebu karon, susunod na ho dyan si kasamang Ken Galinea sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Panoorin mga kasama ang pagbabalita namin alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama niyo po sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas at Weng de la Peña. Dito pa rin mga kasama sa tahanan na may maraming number 1 sa 2013, maraming himpilan sa 2013. RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng pinakamaasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita habang sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At alas 12:30. Kung gusto mong